Hi guys! Welcome back sa panibagong video. So for today's video, ito na ang pangalawang araw para sa Halloween special series natin dito sa horror stories ng PNHS mo. So, bago natin simulan ang kwento natin, naranasan nyo na ba yung pang-umaga kayo at gigising kayo sa umaga para alam niyo yun, para mag-ready, para pumunta sa school, naranasan niyo. Kasi ako, naranasan ko rin. At siguro marami sa inyo is naranasan yung ganyan. And hindi na natin ikakaila na may mga weird na bagay na tayong nakikita tuwing umaga at tuwing pumupunta tayo ng school. At itong kwento na to ang nakakonekta dyan. Ang ikukwento ko sa inyo ay ang Marquez Building. Diba? Marquez Building na naman po ang ating pag-uusapan. So, ang daming na hindi natin maipaliwanag na sa tingin natin ay hindi na kailangan ipaliwanag pa dahil alam niyo na, baka magambala natin. So, ngayon, ikukwento ko sa inyo yung kanilang experiences na nangyari doon sa Marquez Building. So, sisimulan na natin. Marquez Building. Ang Shadow Persons. Nasubukan niyo na bang pumasok ng 5 a.m. ng umaga? Yan. So, naranasan ko, ayan, nung pang-umaga ako, grade 7 ako in grade 10. Yung tipong wala pang araw at wala pang estudyante sa buong Marquez Building. Kundi ikaw pa lang. Diba? Yun pa lang, grabe yung introduction. Grabe yung introduction. Ikaw lang ang nandun pa lang sa building na yun, di ba? Di ba nakakatakot? At ang room mo ay nasa 4th floor. Bandang gitna ng Marquez Building. Nakalimutan ko na number ng room namin. Kung hindi pa ako, 4th year. High school ako nung year 2015. Kaya ako nakapasok sa school ground ng ganun kaaga dahil sa tinatawag na palakasan system. So here is the story. First time ko lang pumasok ng ganun kaaga at hindi na naulit pa. Favorite subject ko ang nauuna sa araw na yun, ang mathematics. At excited ako pakopyahin ng mga kapwa kong kamag-aral dahil ako ang source nila. Habang umaakyat ako sa hagdan, yung stairway to heaven kung tawagin, dahil pag tumitingin ka sa taas, yun na yun. Yung 4th floor kasi, akala mo nasa building na, ay sa parang langit na kumbaga. Habang humahakbang ako ng hagdan, papunta sa floor ng room namin, bawat floor kung madaanan ay nakakapangilabot. Andun yung malamig na hangin at nakakatayo ng balahibo. Dahil bawat floor, pakiramdam mo, may nagmamasid nakatingin sa iyo habang papalapit ako sa floor. Ay mas tumindi pa ang kaba at takot. Mas lalong tumindig ang balahibo ko nung nakarating na ako sa 4th floor. Dahil 2 room ang kailangan kong lagpasan para makarating sa room namin at patay pa ang mga ilaw. Noon sa lahat ng classroom, ang tanging may ilaw lang ay yung main na hagdanan sa 3rd floor. Kaya buong 4th floor ay mas madilim pa kaysa sa lab floor. Ba yan? Okay na naramdaman ko na yung takot ba't may hugot-hugot? Habang naglalakad ako sa peripheral vision ko, ay may mga aninon nakatayo sa bawat classroom na patay ang hindi pa doon nagtatapos ang kwento dahil pagkarating ko sa room namin, pagkabukas ko ng mga pinto, bago ko pa mabuksan ng ilaw ay may nakita akong nakaupo sa silya malapit sa bintana. Sa may pinakadulo. Dahil sa takot at kaba ko, nabuksan ko kaagad ang ilaw ng room at napatakbo sa main
na hagdanan sa 3rd floor. At doon ako naghintay ng iba pang mga estudyante na aakyat ng 4th floor. The following day, nagkasakit ako at isang linggo din akong hindi nakapasok. First and last ko nang ginawa yun dahil may natutunan ako. Bukod sa huwag maging matapang, kundi kaya ay huwag din magbida-bida para lang magpakopya. Okay, so it's a normal experience lang naman to for me kung ako man yung nasa sitwasyon na yun. So para sa akin, okay, sa kanya natakot siya. Siguro kung ako man na makaranas ng ganyan, siguro it's a normal thing lang. Pero hindi natin sure, malay mo matakot ako. So, guys, hindi pa tayo nagtatapos dyan. Dahil may isa pa tayong kwento ngayong araw na ito. Dahil itong araw na to ay araw ng mga patay. Which is November 1. Okay? Ayan guys, we are back in this horror special guys. Halloween special, sorry. So, itong next na kwento ay isa lamang itong katanungan. At gusto ko lang kayo, hindi siya kwento. I just want you to be overthink. I just want you na mag-overthink kayo dahil lalo na dyan sa mga pang-umaga dyan sa mga students ng PNHS Min. Hindi ko kayo sa ano ha. So, I just want you na mag-overthink. Hindi ko naman kayo sinasabi na matakot kayo na matrauma kayo. So, alam ko naman na yung iba sa inyo is overthinkers na. Diba? So, etong mga ano dito ay ano lamang ito ha. So, what if lang. Okay, simulan na natin. You are not alone. Di ba may title? Alam nyo ba na kapag sobrang aga nyo na nakapasok sa school o di kaya ginabi na kayo dahil sa practice at iba pang activities at iniwan na kayo ng mga tropa mo at ikaw lang ang mag-isa? Alam mo ba kung bakit kayo yung ginagamit ko? Kasi kahit mag-isa ka, lagi kang may kasama. Kaya kung sa tingin mo na may nakasunod sa likod mo o katabi mo na sinasabayan ka maglakad papalabas ng school, huwag na huwag kang iibig. Kasi you are not alone. Yun lamang. So, yan. So, hindi to kwento-kwento guys ha. So, katanungan lamang sa inyo. Hindi ako. Ayan guys. So, yun lang. Pati rin ako nag-overthink ako, what if huwag na lang akong pumasok na maaga? Kasi minsan pumapasok ako na maaga kahit panghapon ako. Ayan, so guys, so yun lamang guys. So, paano nga ba? Kung may kasama ka na hindi mo nakikita, pero feeling mo may kasama ka. Comment nyo sa ilalim guys. So maraming salamat guys sa panonood sa video na to. At sana naman na nag-enjoy kayo. At kung nag-enjoy kayo, huwag mong kalimutang i-like at i-share sa lahat ng katropa mo. Mag-subscribe ka na sa aking channel, Ryan PH, sa mga kaibigan ko dito sa YouTube, Ate Ana Fonzie and Kuya Kento. Maraming salamat guys sa panonood ng video na to guys. Magkita-kita ulit tayo sa last day tomorrow guys for the Halloween special, November 2. Kita-kits ulit guys. Bye-bye muna guys. Bye-bye.